Thank you. Isipin mo, pinili ka ng Canada bilang highly skilled, pero pagkatapos ng 5 taon, ikaw pa yung pinakamalamang naaalis. Yan ang nakita sa report ng The Leaky Bucket 2025 ng Institute for Canadian Citizenship. 1 in 5 immigrants na naging permanent resident ang umaalis ulit. At yung pinakamataas ang pinag-aralan, sila pa yung pinakamabilis na nagpapaalam sa Canada. Ang tawag sa trend na ito ay onward migration. Pinakamatindi ito around 5 years after ng landing. Lalo na para sa mga may doctorate na mas mataas ang chance umalis kesa sa mga may bachelor's degree lang. Lalo na kung hindi gumaganda ang trabaho at ang income. Kasabay nito may target si Prime Minister Mark Carney na madoble ang non-US exports sa susunod na dekada. Pero sabi ng ICC, kung yung mga sanay magpatakbo ng railways, housing at infrastructure sa ibang bansa ay umaalis dito, paano makakahabol ang Canada sa sarili nitong economic goals? Para maintindihan ito, tingnan muna natin yung logic ng immigration strategy ng Canada. For years, simple ang pitch. Canada needs talent. Kaya malaki ang share ng economic class immigrants. Pinipili base sa edukasyon, work experience at language skills. Pero ayon sa ICC, 4 na dekada na, hindi pa rin bumababa ang onward migration. Ibig sabihin, magaling ang Canada sa pag-recruit, pero kulang sa pag-retain. Yung bucket ng Canada puno ng talent, pero may butas sa ilalim. Sa 2025 Annual Report to Parliament on Immigration, nag-decide ang federal government na i-stabilize ang permanent resident admissions sa 380,000 per year hanggang 2028. Pero kung hindi magbabago ang pattern, more than 20,000 immigrants ang pwedeng umalis by 2031, ayon sa ICC. At hindi lang ito kahit anong trabaho. Mababa ang retention sa business at finance management, information and communications technology, engineering at architecture management, pati na manufacturing at processing engineering. Ito yung mga tao na dapat sana tumutulong sa housing, productivity at innovation. Pero sila daw yung mga nauunang napapagod at umaalis. Sa numbers pa lang, makikita mo na ang problema. 1 in 5 immigrants na naging permanent resident mula 1980s hanggang 2020 ang eventually umalis ng Canada. At madalas na nangyayari ito sa unang ilang taon. Mas mataas ang risk sa mga may doctoral degrees, lalo na kapag hindi tugma ang trabaho sa skills nila o kung hindi umakyat ang income over time. Kapag hindi aligned ang pinangakong opportunity sa naging realidad, mas madali silang tumitingin sa ibang bansa. Ginamit ng ICC ang data ng Statistics Canada. Pinagdugtong ang immigration record sa tax data. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin yung mga taong nag-file talaga ng tax dito. Nag-try mag-build ng buhay, hindi lang yung mga dumaan. Mahigit 60% ng newcomers sa sample ay nasa economic category. Pinili dahil kaya nilang mag-contribute sa ekonomiya. Pero hindi pa rin bumababa ang onward migration. Kaya ang tanong ng ICC, may tunay bang retention strategy o tinitingnan pa rin natin ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC bilang bouncer sa pintuan, hindi Human Resources Department ng buong bansa? Numbers lang ang titingnan, pwede mong sabihing normal lang na may umaalis. Pero sa level ng komunidad, iba ang bigat. Kapag umalis ang isang engineer, hindi lang siya isang linya sa spreadsheet. Apektado rin ang timeline ng mga projects, babagal ang infrastructure. May mga batang lalaki nang hindi nakikita ang maayos na public services.
Hiwalay na malalim na issue pa ang healthcare workers, lalo na yung napakaraming mga Filipino nurses at sari-saring health staff. Matagal na silang nasa listahan ng mga in-demand occupation at may sariling laban sa recognition, workload at burnout. Kasama sila sa usaping retention. Pero malamang ibang storya nila. Dahil kung hirap lang din ang babalikan sa Pilipinas, mas titiisin na lang nila ang kondisyon dito. Meron ding iba na naiiwanan sa usapan. Paano naman yung ibang mga highly skilled din, pero hindi automatic na nasa priority ng listahan? Katulad na lang halimbawa ng mga managers, mga creatives at researchers na malamang tahimik ding umaalis. Hindi lang ito tungkol sa mga engineers at IT professionals. Ang mga highly skilled na hindi kasing taas ng priority sa mga in-demand list, katulad ng cultural workers at mga responsableng journalist, hindi kami laging nasa labor shortage list. Pero ang sektor na ito ang nag-aambag sa kultura, impormasyon, nagpapalakas ng loob ng mga frontliners at nagpapatatag ng diverse social fiber na kailangan din ng Canada. Bilang immigrants, kabisado natin yung feeling na parang laging may probation period. Kahit na law-abiding ka, may karanasan at pamilya, nagbabayad ng tax. Kapag hindi ka pasok sa maliit na kahon ng in-demand, parang mas madali kang ipagpalit sa susunod na batch. At sa panahon na punong-puno ng misinformation ngayon, hindi maliit na bagay ang pagkawala ng mga sanay na responsableng information sharing, katulad ng mga journalists at researchers. Dahil madali naman ang access sa AI, tinanong ko na rin sa kanya kung ano ba ang tingin niya sa problemang ito na pag-alis ng mga skilled workers sa Canada. Ito ang tingin niya. Logical. Pero on the ground, hindi ang checklist na ito ang nararamdaman ng mga tao, kundi pagod. Para sa maraming immigrant family, kasama na ang mga Pilipino, may punto na ginawa mo na ang lahat. Nag-aral, nag-retrain, nag-volunteer, pero hindi ka pa rin fully trusted ng system. Kapag taon-taon nang ganyan ang pakiramdam, hindi lang sweldo ang nagtutulak na umalis, kung hindi yung sense na baka hindi ka talaga kasama sa future na binubuo ng bansang ito. Kung babalik tayo sa tanong sa simula, bakit yung pinaka-highly skilled pa ang unang umaalis? Kulang ang sagot na ganito talaga ang global competition. Totoo, aggressive din ang ibang bansa sa pag-attract ng talent. Pero may choice ang Canada kung paano nila tinatrato ang mga taong pinapapunta nila at dapat i-retain. Ang punto ng ICC sa leaky bucket ay simple pero malakas. Hindi lang ito usapan ng dami ng pumapasok, usapan ito ng retention. Kapag hindi inayos, Canada mismo ang pumipigil sa sarili nilang economic ambitions. Para sa ating mga immigrants, hindi ito abstract. Nasa pamilya, barkada at group chats natin yung mga nahihirapan na sa buhay sa Canada. Sawang-sawa na sa paulit-ulit na pag-i-explain ng kanilang credentials at paghihintay sa totoong career path. Kung maganda nga lang sana ang babalikan sa Pilipinas, malamang marami nang bumili ng ticket pa uwi. Kung seryoso ang Canada na maging country of choice, kailangan seryosohin din ang tanong na paano natin pinapahalagahan ang mga taong pinapapunta natin dito, na malaki ang naitutulong sa bansa. Doon lang natin mararamdaman ang katotohanan na laging sinasabi sa mga speech, ang linyang stronger together.